yung tinignan natin kanina. So pag piniga natin yan, makikita nyo, magbabago yan. Kasi nagkakaroon tayo ng RPM. Ano na magbabago yan? Lahat. Lahat ng parameters nagbabago. Bakit? Kasi nagkakaroon na sila lahat ng trabaho. Meron tayo dyan tinatawag na timing advance, battery voltage. So mapapansin ninyo yung timing advance natin, 10.5 na ngayon, naka-minor. Wala siyang negative. Bakit? Kasi umaandar na. Kanina naka-negative tayo. So yun po. So yun. So ano po ba? Battery voltage yun. Nakita nyo, tumaas na siya. 14.5 na siya. Kanina ay 12.1. 12.1 siya. Tama. Kanina. 12.5. AFR ratio. Mapapansin nyo, naglalaro siya sa 14, 15. No? Ang pagbabasa ng AFR ratio, kapag ka ang reading mo ay bumaba or mas mababa ang bilang, ang ibig sabihin nun ay rich. At kapag tumaas naman ang bilang, ibig sabihin nun ay lean. Ano ba yung ideal or yung tinatawag nating optimal reading ng AFR? Ang optimal reading ng AFR ay pumapalo ng 12.2 to 12.8 AFR. So ang reading natin dito ay 14 to 15. Ibig sabihin, ito ay lean, which is normal sa mga FI units. No? Kaya nagkakaroon tayo ng issue dun sa remap. Bakit? Sa mga aftermarket na nilalagay natin. So nagkakaroon tayo ng, nagpapalit tayo ng high flow filter, nagpapalit tayo ng aftermarket pipe. So nagkakaroon tayo ng issue sa tinatawag natin fuel trim or yung tinatawag natin back pressure. So yun ang isa sa mga pwede kong maidagdag sa inyo, yung pagbabasa ng AFR. Ang AFR, ang minimum na ang tinatawag natin optimal o yung tinatawag natin standard para ang motor ay iwas sa lean at iwas sa risk is 12.2 to 12.8 AFR. Pag tumaas ang reading, ibig sabihin lean, rich. Tama ba? Baliktad kasi ang reading yan eh. Pag tumaas ang reading, lean. Pag bumaba ang reading, rich. Yun po. Huwag kayong malilito doon. Ako mismo, nalilito ako doon eh. Pero pag pumalo na siya ng 14 to 15, ibig sabihin lean. So yun. Ang isa pang maidadagdag ko, para sa mga gustong maging tuner, so gumagamit kasi kami dito ng tinatawag namin AFR gauge. Wala lang kasi akong dala ngayon. Yung AFR gauge, sinasaksak namin yun sa tambucho sa FR bank na tinatawag. Tapos may monitor yun. Yun ang magre-read. So, ginagamit yun ng mga tuner at ng mga remapper. Yung para makuha nila yung tinatawag na ideal air and fuel ratio. So, wag na tayo muna doon. Nandito lang naman tayo sa basic troubleshooting. So, doon na lang muna tayo sa AFR ratio na standard. Standard ratio ng AFR nito is around 13 to 15. Bakit? Kasi nga po ito ay nakadesign sa eco or yung tinatawag natin matipid. Kasi ito ay pang city driving. So kung ikaw ay racing, kailangan papalo lang ang AFR mo na 12.2 to 12.3 AFR. Para kahit deceleration and acceleration ka, is safe yung makina mo sa sabong. So ano pa ba? Mode, ayun, naka-mode 1 na siya. So ibig sabihin, dahil umandar na siya, umikot na siya ng air pressure at saka ng air temperature, nagbabago yung mode. So pag pinatay natin yan, tapos lumamig, walang pumapasok na hangin, makikita ninyo, babalik naman siya ng pusa sa 0. So pag umakyat tayo ng Baguio, ng Benguet, ng Bontoc province sa mga high elevated na area, tataas siya ng 2. Pero pag baba ninyo, pagbalik ninyo, mag-shell calculate yan, babalik ulit yan ng 0. So, ano ba mayroon? Nandun na tayo sa natangal na natin yung off engine, natangal na natin yung on engine, which is yung tinatawag nating live data, natangal na natin yung UDTC, natangal na natin yung resets ng ODTC. Doon naman tayo sa monitor. Bukod dun sa viewing ng parameter, meron pa tayong monitor. Ayun. Pasok tayo dyan. May makikita kayo dyan na RPM. Ayun o. Naglalaro siya ng 1,500. Nagdadok pa nga siya ng 4. So, 152.
17 yung kanyang reading sa ang tawag dito RPM. So injector MS natin is 2.5 to 2.7. And then yung ating ignition degree is 7.0 na highlight. So pag piniga ko yan, magbabago lahat yan. So meron tayo dito mapapansin sa ibaba na LTF at saka STF. Ano ba ang kahalagahan ng LTF at saka ng STF at ano ba yun? Ang LTF stands for long trim fuel. At yung STF naman is dun sa tinatawag nating short trim fuel. Paano ba yan nagpa-function? From airbox to throttle body, ang tawag doon ay long trim fuel. Yun yung naririnig niya. Kasi meron tayo tinatawag na air pressure sensor at saka meron tayong air temperature sensor. Yung short trim fuel naman, mula dun sa hose o yung tinatawag nating hose connector. Yung iba kasi ano yan eh, anong tawag doon, parang titanium, anong tawag kasi doon, yung inilalagay nila doon sa airbox para gumanda. So simula doon sa hose na yun hanggang doon sa throttle body, ang tawag natin doon ay STF or short trim fuel. From the word trim, para lang yung halaman, no? Nagse-self calculation si ECU at magbibigay siya ng signal sa bawat sensors para i-calculate kung alin ang sumosobra o nagkukulang. Kinakat niya yun from the word trim. So ano ba yung ideal na reading natin dyan? Kapag nag-throttle tayo, normal yan ang babago. No? Pero pansinin niyo, napakaganda ng reading nito. Bakit? Hindi siya lumalayo ng 998. Ito yung ideal reading namin na sinusunod namin na standard. Kasi pag inilabas yung Honda Beat FI, ang reading talaga dyan sa LTF at saka sa STF is 998. So yun ang sinusunod namin standard. No? Para sa mas malalim na pag-aaral kung bakit iyon, pwede naman natin itakel sa isang exclusive training and seminar ng Apetec Philippines. Ano po? So para malaman din nila kung ano ba yung mga kahalagahan ng bawat nababasa nating mga numbers dito. So yung ibinibigay ko sa inyo is idea. Ako, hindi ito talaga yung totally na pag-aaralan natin kasi napakahaba po nito, no? Napakabigat po ng topic. So, ito yung monitor. No? Dito sa Honda Beat FI RS150, Click 150, Click 125, meron tayo dito tinatawag na configuration. No? Ano ba yung configuration? Yung configuration, para lang tayo buhay ng cellphone natin tapos napakaraming applications na nakabukas. So nangyayari is bumabagal yung processing ng ating cellphone, din sa ating ECU. So yung reconfiguration, yun yung tinatawag natin hard reset ng computer, ng motor natin. So pwede natin yung gawin dito. No? At nga lang, hindi naman yun kailangan. Ginagawa ko lang yun kapag ka full preventive maintenance ako. Which is yung tinatawag namin reconfiguration is nagre-range yun ng 1,500 pesos. No? Ang singilan sa reconfiguration. So, kapag ka nag-full package ako, nag-FI motorcycle na full package ako, free ko na yun, yung reconfiguration. Hina-hard reset ko na yung computer ng unit. Ako. So, yun na ituturo ko kung sakali kasi hindi naman natin masyadong kailangan siya. About sa viewing lang muna tayo ng parameters and reset ng mga ganyan. So sa viewing na sa tinatawag natin reconfiguration, ituturo namin yan. If ever, nagkaroon tayo ng isa pang pagkakataon na magkasama-sama sa Apetec Philippines. So nandun yung buong team namin para magturo na mas malalim about sa FI servicing. Ako. So, stop na tayo, and then off na natin to, nakapag-reset na naman tayo. So doon tayo sa Yamaha.